Okay, so ito na po, magandang hapon po sa inyo at kanina nagsagawa ko ng topic. Ito pa rin na topic pero sa wikang Bisaya. But this time, ang tatalakayin ko naman ngayon ay nasa Tagalog kasi meron kasi talaga nagre-request na Brother Jando, pwede bang paki-Tagalog? Okay. So ating gawing Tagalog. Okay, no, so sa lahat ng mga nandito ngayon sa ating live, okay, so panahon na para ating talakayin itong patungkol to sa Ezekiel 20 na lagi pinagliligaw ng mga SDA. At tila na may napapansin ako, no, bakit para yatang hindi tumutunog yung ano natin dito. Wait lang ha, double check ko lang ha. Naririnig naman. Baka yung ano lang. Okay, yan. So proceed na po tayo sa ating topic ngayong hapon na ito, no. Is mga isang oras lang po tayo or mag-isang oras ang ating tatalakayin. At ang topic natin ngayon is about sa Ezekiel 20. Pag sila ang SDA yung gumamit ng Ezekiel 20, tama ba ang kanilang paliwanag o nililigaw lamang tayo nila? Okay, narito po ang ating simulan po ito sa versikulo 1. Ating alamin kung paano ba ang pagkakasabi sa Ezekiel 20. Kahapon, tinalaki ko kahapon, Isaiah 66:17. Di na ako nagsagawa ng Tagalog version kasi tila yata natalaki ko na yan dati doon sa isa sa mga nagtanong sa punto por punto. So, hindi ko na tinalakay yan sa Tagalog. But this time, tatalakayan ko sa Tagalog itong about sa Ezekiel 20 na laging ginagamit ng mga SDA upang ipang-denggoy sa ating mga kasamaas Katoliko. Okay, naririnig ko na. Finally. Okay, ngayon natin nasimulan ng pagbabasa ng Ezekiel 20. Ang sabi ganito. Yan. Nang ikasampung araw ng ikalimang buwan, ng ikapitong taon, ng aming pagkabihag, may ilang taga-pamahala ng Israel na lumapit sa akin para humingi ng payo mula sa Panginoon. Ang nagsasalita dito ay si Propeta Ezekiel at ang sabi niya, noong ikalimang buwan sa ikasampung araw ng ikapitong taon ng kanilang pagkabihag, may ilang tagapamahala ng Israel. Yan ay mga Hudyo. Natural. Alam nga maghintil. Yan ay mga Hudyo. Ang lumapit sa kanya at humingi ng payo mula sa Panginoon. Sa verse 2, sinabi sa akin ng Panginoon. So nabigay agad ang response ng Panginoon. Ano? Anak ng tao, sabihin mo sa mga tagapamahala ng Israel na ako, ang Panginoong Diyos ay nagtatanong. So, yung Panginoon ay parang iniimbestiga niya yung mga tagapamahala ng Israel na lumapit kay Ezekiel para magtanong patungkol sa Diyos. Pumarito ba sila, ba kayo, para humingi ng payo sa akin? Ako ang Panginoong Diyos na buhay, ay sumusumpang hindi ako mabibigay ng payo sa kanila. So, siya ay sumumpa na hindi siya mabibigay ng payo sa kanila. Bakit? Alam natin kung ano ang dahilan. Verse 4, anak ng tao, hatulan mo sila. Sino nga hatulan ng anak ng tao? Ni Ezekiel? Sino nga hatulan niya? Yung mga tagapamahala ng Israel. Ipamuka sa kanila ang mga kasuklam-suklam na bagay na ginawa ng mga ninuno nila. So, dito, ipinare-recall ng Panginoon kay Propeta Ezekiel ang mga kasuklam-suklam na bagay na ginawa ng mga ninuno nitong tagapamahala ng Israel na mga Hudyo. Verse 5, sabihin mo sa kanila na ito ang sinabi ng Panginoon Diyos. Nang piliin ko ang Israel na lahi ni Jacob at ipinakilala ang sarili ko sa kanila roon sa lupain ng Ehipto, sumumpa ako sa kanila na ako ang Panginoon na magiging Diyos nila.
So, nung siya ay nagpakilala sa mga Israelita doon sa Ehipto, sumumpa siya na siya ang magiging Diyos ng mga Israelita. Tuloy. Isinumpa ko sa kanila na palalayain ko sila sa Ehipto at dadalhin sa lupaing pinili ko para sa kanila. So, siya ay nanumpa rin na palalayain niya ang mga Israelita na nabihag sa Ehipto. At ililipat sila sa isang lupa na kanyang pinaglaanan para sa kanila. Isang maganda at masaganang lupain. Ang lupaing pinakamaganda sa lahat. Pagkatapos, sinabi ko sa kanila, itakwilan ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan. Sino ang may mga Diyos-Diyosan? Yung mga Hudyo, hindi yan mga Intil. Bakit? Tagapamahala yan ng Israel Oh. So, yan ay may mga Diyos-Diyosan. Yan ha, mga Hudyo may mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa magitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. So, meron silang Diyos-Diyosan, yung Diyos-Diyosan ng mga Ehipto. Ano yung kanilang Diyos-Diyosan? Yung tao ang katawan, ang ulo agila, yung ang katawan ay leon, ang ulo naman ay tao na nakasuot ng kanilang sombrero. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Pero nagrebelde sila at hindi nakinig sa akin. Sino ang nagrebelde? Ang mga Hudyo. Ha? Hindi nila itinakwil ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng Ehipto. Sino ang hindi nagtakwil ng Diyos-Diyosan ng Ehipto? Mga Hudyo. Kaya sinabi kong ibubuhos ko ang matinding galit ko sa kanila roon sa Ehipto. Sinong bubuhusan ng galit ng Panginoon? Yung mga Hudyo. Verse 9. Ngunit hindi ko ito ginawa dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ang pangalan ko sa mga bansa sa palibot na nakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Ayaw niya na ipahiya ba o yung kanyang bayan na kanyang ilalabas may daladalang Diyos-Diyosan. So ayaw niya mapahiya kaya hindi na lang niya pinarusahan doon. Next, 10. Kaya pinalaya ko sila sa Ehipto at dinala sa ilang. Sinong dinala sa ilang? Yung mga Israelita. Sino yung iglesia sa ilang? Yung mga Israelita. Seventh-day Adventist ba yun? Hindi. Kasi nangaangkit itong SDA, sila daw yung continuation ng iglesia sa ilang. Nakapagtataka, paano kaya nangyari? Yung iglesia sa ilang nakapunta sa Amerika. No? At doon binigay ko sa kanila ang mga utos. Sino binigyan ng utos? Yung dinala sa ilang. At mga tuntunin ko na dapat nilang sundin para mabuhay sila. 12. Ipinatupad ko rin sa kanila ang araw ng pamamahinga o ang araw ng Sabat bilang tanda ng aming kasunduan. Sino ang may kasunduan? Ang Panginoon at ang mga Israelita. May Kristiyano ba dyan? Wala. Ang nakapagtataka, bakit ginagamit ng mga Sabadista yung Kristiyano pag sila nagpaliwanag dyan, wala namang Kristiyano ng panahong yan. Ha? Wala namang Kristiyano ng panahong yan. Ba't nila dinadawit ang Kristiyano dyan? Sasabihin nila, tao ka ba o kalabaw? Tao. Di kasama ka. Anong kasama? Hindi kasama ang Kristiyano dyan. Bakit? Sinong Kristiyano nakapunta doon sa ilang na nakasama doon sa ano nila? Nang sila ay pinapunta na Panginoon sa ilang. Meron ba Kristiyano doon? Sabi nung nakausap kong Sabadista, meron. Sino? Ikaw na nagbasa. Straight to the point! Paano ko nakapunta sa ilang? Nagbasa lang naman ako ng kwento. Halimbawa, binasa ko yung kwento doon ni Jesus. Sabihin mo, doon ako sa kanyang panahon. What? Why are you clicking?
your phone, try to search for Divine because Divine is playing it before. Is it there? Then there it is. Oh. Ngayon, tayo tuloy ngayon sa magpapaalala. Ito ha. Ipinatupad ko sa kanila ang araw ng Sabat bilang tanda ng aming kasunduan. Magpapaalala ito sa kanila na ako ang Panginoong pumili sa kanila na maging mga mamamayan ko. Sino ang pinili ng Panginoon ng panahong ito? Israelita. Meron bang Kristiyano? Wala. Ano bang nakain ng mga Sabadista? Ba't pag sila ang nagpaliwanag, dinadama nila ang Kristiyano dyan? Sa madaling salita, yung kanilang paliwanag na ang binigyan ng Sabat ay tao. At dahil ikaw ay tao, kasama ka doon. Lelang, hindi ganun. Ha? Hindi ganun ang paliwanag sa Biblia. Nagbasa ka lang, nakapunta ka na ron. Ano yan? Never ending story, Superbook? Hindi yan never ending story, ha? Oh, hindi yan... napanood niyo ba yung pelikula Never Ending Story? Nagbasa ng kwento, nandun sa kwento? Hindi ganyan yan. Hindi yan gaya ng Superbook. No? Nung nangyari yan doon sa ilang, walang Kristiyano doon. Sa madaling salita, walang Kristiyano na binigyan ng utos na mangili ng 7th-day Sabbath. Wala. Oh. Wala. Nakapagtataka. Ang mga Sabadista, pag sila nangaral, meron bang utos si Kristo na mangiling kayo ng linggo? Wala ang utos nga mangiling kayo ng Sabado eh. Ito talaga si Bacalaris, minsan dito nag-iisip pag ito ang nagtanong. Pag siya nagtanong talaga, lagi irrelevant. Ha? Pag Sabadista nagtanong, palaging irrelevant ang question. Para bang si Jeffrey rin yan? Nagpo siya kayo ng umaga. Sabi niya, saan mababasa mula Genesis hanggang Revelation na ang Sunday ay Lord's Day? Wala. Bakit? Dahil ngayong araw na ito ay ang araw ng paganong si Constantino. Hala. Tinanong ko siya, Jeffrey rin yan. Saan mo rin nabasa mula Genesis to Revelation na ang Saturday ay Lord's Day? Wala ring nabasa. Sana, pag kayo magtanong, siguraduhin nyo na pag binalik sa inyo, makakasagot din kayo. Hindi yung tanong nyo na kayo mismo hindi makasagot. Straight to the point. Yan mo SDA, pag sila nagtanong, totoo bang sinasabi ng inyong pare na ang Katoliko ay lahi ng mga ulupong? Tanungin mo sila, totoo rin ba ang sabi ni Ellen G. White na ang SDA ay dadalhin sa impyerno? Ayaw nang sumagot. Bakit? Disemang sagot eh. Disemang sagot pag ano yung sasagot nila sa tanong na yon, yun din ang sagot natin. Kung ano ang paliwanag sa tanong na yon, yun din ang paliwanag natin. Pero, pag sila nagtanong, ang gusto nila sila lang sagutin, pag ikaw ang tanong, ayaw nang sumagot. Straight to the point. Kaya para patas showdown, patas tayo, sige. Total ako, buong buhay ko, alam ko naman, honest ako eh. Pero ikaw, hindi ko alam kung honest ka. Sagutin mo muna yung tanong, totoo ba ang sinabi ni Ellen G. White na ang 7th-day Adventist shall be brought down to hell? Totoo ba yun o kasinungalingan yun? Pag sinabi niya totoo yun, ang sagot sa kanyang tanong, lahi ng mga ulupong, totoo ba yun? Totoo rin yun. Ang tanong, anong paliwanag niya? Ba't ang SDA shall be brought down to hell? Papaliwanag siya, yun yung mga SDA na hindi tumutupad sa kautusan. Yun din ang sagot natin sa ating tanong. Hindi ba the same lang yun? Problema kasi, tingnan nyo, si Sarmiano, takot yan. Straight to the point. Takot yan. Kahit isalin nyo pa si Sarmiano, pagbunta namin ng Cagayan de Oro, nako, maganda yan. Ha? Okay. Eto pa. Tuloy natin. Tingnan nyo ha. Kitang-kita. Walang kasama, hindi kasama Kristiyano dyan. Ayan. 13.
Pero nagrebelde pa rin sila. Sino ang nagrebelde? Yung mga Israelita. Sa akin, doon sa ilang. Sino ang nagrebelde sa ilang? Yung mga Israelita. May Kristiyano ba doon? Wala. Hindi nila sinunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Sino ang hindi sumunod? Israelita. May Kristiyano ba doon? Wala. Na kung susundin nila ay mabubuhay sila. At nilapastangan nila ang araw ng Sabat. Sino ang lumapastangan sa araw ng Sabat? Israelita! May Kristiyano ba doon? Wala! Straight to the point. Na ipinatupad ko sa kanila. Kaya sinabi kong, ibubuhos ko sa kanila ang galit ko at lilipulin ko sila sa ilang. Sino ang kinagalitan? Mga Israelita. May Kristiyano ba doon? Wala. Straight to the point. O tuloy. Ngunit hindi ko ito ginawa dahil ayaw ko malagay sa kahihiyan na pangalan ko sa mga bansa sa palibot na nakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Bakit pag sabadista nagpaliwanag ng mga talatang yan, parang dinadamay ka pa? Ganito sila kung magturo. Halimbawa, ikaw yung binabible studyhan nila. Tapos sila yung nagbabible study sa'yo. Sasabihin nila, alam mo kapatid, ang Panginoon ay may palatandaan sa kanyang bayan. Kung ikaw ba ay kanyang alipores o hindi. Kung ikaw ba mananampalataya sa kanya o hindi, mayroon siyang palatandaan sa iyo. At alam mo ba, ang palatandaan yon, sasabi naman nung binabible studyhan, ano po yon, brother? Ito ang sinasabi sa Ezekiel, Kapitulo 20, versikulo 12 at 20. Ba't ganun sila magturo? Ba't di nila dinadama yung ibang mga bersikulo? Kasi ang kanilang paliwanag ay di tumutugma sa sentido ng kanilang babasahin. Sasabihin nila ganito, at binigay niya sa kanila ang araw ng Sabat upang maging tanda sa pagitan nila at kanilang malaman na ako ang Panginoon ang siyang pumili sa kanila. Sabi ng SDA, kapatid, maliwanag sa binabasa. Tapos kukuha yan ng Bibliang Katoliko. Ayon sa Biblia Katoliko mismo, na ang Diyos ay ibinigay ang araw ng Sabat sa mga tao, hindi sa unggoy. Ang tanong kapatid, ikaw ba ay tao? Ikaw ba ay unggoy? Tingnan nyo? Matindi sa panluloko itong mga Seventh-day Adventist. Israelitang kausap. Doon ba't mo dinadama yung kausap mo? Ha? Ngayon kapatid, ang Sabat daw ang kanyang palatandaan sa kanyang bayan. Tanong kapatid, inaamin mo ba nakabilang ka sa kanyang bayan? Yung Katolikong walang alam, sabihin naman nila, ay nila mapahiya. Oh, kabilang ako kasi mananampalataya ako sa kanya. Kung ganon, binibigyan ka ng araw ng Sabat. Yan tanong naman ngayon, ano bang araw ang araw ng Sabat? Ating tingnan sa Mateo 28:1. Ito ay bago ang linggo. At ayon naman sa Juan 19:13, ito ay pagkatapos ng Biyernes. Tingnan nyo? Ganyan sila kung manloko. Pero ang Ezekiel 20 na ginamit nila, meron bang tumutukoy sa Kristiyano? Wala. Kaya nga lagi ko sinasabi, basta sabadista, sinungaling talaga yan.
O ating ituloy magbabasa. No? 15. Pero isinumpa ko sa kanila roon sa ilang na hindi ko sila dadalhin sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Sino ang isinumpa doon sa ilang? Mga Israelita. Ang maganda at masaganang lupain, ang lupaing pinakamaganda sa lahat. Dahil hindi nila sinunod ang mga utos ko at mga tuntunin at nilapastangan nila ang araw ng Sabat. Sino ang hindi sumunod at lumapastangan sa araw ng Sabat? Mga Israelita. Ang SDA, pag tinanong mo niya, sasagot ba? Hindi. Tuloy. Higit nilang pinahalagahan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan nila. Tanungin mo sila, sino yung sumasamba sa Diyos-Diyosan? Ang sasabihin, Katoliko. Anong Katoliko? Ang sentido ng talata, silang nasa ilang, sila yung may Diyos-Diyosan. Tapos, ang ibibito nyo sa Katoliko? Ha? Ano bang problema nyo? Malaking problema ng mga Seventh-day Adventist na ito. 17. Ngunit sa kabila ng ginawa nila, kinaawaan ko sila at hindi nilipol doon sa ilang. Sino ang kinaawaan at hindi nilipol sa ilang? Yung mga Israelita. 18. Sinabihan ko ang mga anak nila roon sa ilang, huwag ninyong tutularan ng mga tuntunin at pag-uugali ng inyong mga magulang at huwag ninyong dudungisin ang sarili ninyo sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sino sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Yung mga Israelita. 19. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin niyo mabuti ang mga utos ko at mga tuntunin. 20. Pahalagahan ninyo ang araw ng pamamahinga. Tanungin mo, sinong kausap dyan? Sabihin nila, ikaw yung kinakausap dito. But, biblically, historically, hindi ikaw ang kausap dyan. Ang kausap dyan, yung kausap ni Ezekiel, hindi ikaw. Ha? Sinong kausap ni Ezekiel? Mga Hudyo na namamahala sa Israel, na lumapit sa kanya, nakapagtataka, pag sa balisa nag-explain, dinadawit ka, nagbabasa ka lang naman. 21. Pero nag-rebuild din sa akin ang mga anak nila. Hindi nila sinunod ang mga utos ko at tuntunin na kapag tinupad nila, mabubuhay sila. At hindi nila pinahalagahan ng araw ng Sapad na ipinatutupad ko sa kanila. Kaya sinabi kong ibubuhos ko ang matinding galit ko sa kanila doon sa ilang. Sino yung nandoon sa ilang? Ikaw ba na nagbabasa? Ha? Nandoon ka ba? Hindi ka kasama doon. Pero pag sa Badista nag-explain niya, kasama ka daw doon. Straight to the point. So yan ang mga palatandaan. Yan ang mga palatandaan na sinasabi ko sa inyo na ako hindi nagsisinungaling, na pag sinabi ko ang mga Sabadista talaga ay mga sinungaling. Yan ang mga palatandaan ng mga Sabadista talaga ay mga sinungaling. Ayan na. So, pag sila nagbasa, binabago ang sentido. Tapos, pag ikaw ay naloko, nabautismo, sabihin ka agad, ay, meron nang namulat sa katotohanan, lelang nyo. Straight to the point. Ganyan sila. Yan nga, naku, kawawa talaga kapag nagpapaloko ka sa reliyon. Di ba nang maloko ka sa pera, wag lang sa reliyon dahil kaluluwa mo ang katapat dyan. Na? Ngayon, ako ay magbabasa na ng mga comment. At inasimulan na magbabasa ng mga comment, no? Okay, maayong hapon mga palangga. God bless sa tanan. Maayong hapon sa Jug Moves. Maayong hapon bro Jando. Willie Lopez, God bless bro. Cherry Ortega, maayong hapon sa tanan. Lorenzo Berredo Bundad. Good afternoon bro JD. Aga ata. Stay to the point po ito, no? Hindi po ito puto por punto. At ngayong gabi, testimony net po tayo, no? Jug Moves watching from Jensen City. Cherry Ortega,
Have a blessed Sunday sa tanan. Alpex Clavecillas, maing hapon bro. God bless. Paano ba nangyayari ito? Ba't yung kanyang font iba sa ibang font? Blessed happy afternoon po as all from Sampaguita Ganda. Christiana Bual, maing hapon bro JD at sa lahat na mga nanonood ng punto por punto. Okay, Manolito Ginitaran, ayong hapon bro Orjando. Nakasapon rayod ko sa imong live. God bless bro. Ayun nga si Juana Bagay. Amen. Sabi naman ni Alex Dagit, maying hapon bro Jando. Sabi naman ni Federico Tan, magandang hapon sa inyong lahat. Sabi naman ni Alex Digit. Good afternoon everyone. Have a blessed Sunday. God bless us all. Amen. Sabi naman ni Nancy Valenzuela. Ayo. Good afternoon, Brother Jando, at sa lahat ng mga sumusubaybay ng inyong program, straight to the point, higit sa lahat, ang papuri at ay tanging sa Diyos lamang. God bless. Watching from South Korea. Uy, malapit to kay Brother Junre, no? Jermeline Hunasan Balajadiya, ay grabe, sinama ka pa bro. Talagang ganun sila magturo. Idadamay ka, hindi naman ikaw kasama dyan. But idadamay ka nila. Pakinggan nyo pag sila nagturo, idadamay ka nila. Ha? Sabi naman ni Alice Digit, iniinis ka lang bro, dyan doon ng mga yan. Talagang wala silang ibang magawa kundi ang manginis. Kasi alam nila, pag ako binanggan na sa argumento, lugi sila. Tandaan nyo ha? Hindi nila kayang banggain ang aking argumento. Kaya ang ginagawa na lang, nang iinis. Baka kako makabawi. Pero definitely not. Bakit? Ang pangiinis ay isa lamang paraan na red herring fallacy. Di nila binabangga ang iyong katwiran bagko sila ay gumagawa ng ibang butas para doon ka naman sumunod. Sabi naman ni Nancy Valenzuela, mahilig na talaga sila magbintang o talaga mga bintangero ang mga SD. Tapos ang kakapaks ng sasabihin nila na sila daw yung tumutupad ng 10 utos. Naku, pag may ice water ako, ano ko sa taas. Pag tinamaan ka, lagot ka. Okay, Hubert Nases, maing hapon bro from Cagayan de Oro City. Hubert Nases, good evening. And then Helen Pawatulio, hello sa tanan, God bless us all watching from Baclaran. Okay, Joshua Sakisak Olager, maing hapon bro JD from Bohol. Okay, Cure Yogop, good PM bro JD. So, yun po ang aking maikli na issue, topic patungkol dito sa Ezekiel 20. At ating isa-isahin po talakayan yung mga talatang paborito nilang gamitin na tila pag sila nag-explain parang loging-logi ka. Yan ang ating tatalakayin sa kahapon aking tinalaki kahapon yung Isaiah 66:17. Hindi na ako gumawa ng Tagalog version kasi natapik ko na yun dati sa wikang Tagalog, kaya ginawa ko na lang kahapon wikang Bisaya. At ang akin naman ngayon is Ezekiel 20 naman yung tinapik ko. Bukas, ang itatapik ko naman bukas is about sa Marcos 2. Alamin natin kung totoo ba ang sinasabi nila na si Kristo ay Diyos lang ng mga Sabbath keeper ayon sa Marcos 2:28. Diyos lang wala siya ng Sabbath keeper. Naalala ko natin, sinabi dati ni Gilier Pacania, sino ang Panginoon nyo sa araw ng linggo? Si Kristo. Wala yan sa Bible. Sabi niya. Sabi ko naman, kung mabasa ko, sige, basahin mo. Nang binasa ko, nag-iba. Bigla na lang nangantyaw. Straight to the point. Bakit? Listado yan ang tatalakayin din bukas. Tama ba ang paliwanag nila? Na si Kristo ay Panginoon lang ng mga Sabbath keeper ayon sa Marcos 2:28?
Yan ang ating ibibisto bukas para kung sakali may makatalakayan kayong mga SDA at gumamit ng mga talata, sinisiguro ko sa inyo pagliligaw ang gagawin nila. At tuturuan ko kayo kung paano ipaliwanag ng tama ang mga talata para kung sakali kanilang gamitin at inyong ipanaliwanag, wala na silang makita pang reason para lokohin pa kayo. Ito po si John Lo Alabado. Sasabi po sa inyo, time to say goodbye na po dahil panahon na para mag-relax. At kailangan ko na mag-prepare sa aming gaganapin na rosary, no? Kaya sa mga protestante dyan, mga protestante na nanood ng ating ngayon, dahil pag ako nag-live talagang di sila uubra. Yung ginagawa nila, nanggigipit. Ano ba naman yan? Panggigipit? Sino bang sabadista ang talagang marunong makipagkatwiranan? Yun bang nakikipagbanggaan talaga ng harapan ng argumento, hindi yung gagawa ng sariling butas sa pasusundin ako doon. Ayoko yung ganun. Ganito yan eh. Ang gusto ko na may ipagtalakayan sa akin, yung talagang merong sense. Halimbawa, ganito. 1 plus 1. Sasagot yung aking kaharap. 2. Okay. 2 plus 2. Sagot naman siya. 4. 4 plus 4. Sagot siya. 8. 8 plus 8. 16. Yun ang gusto kong katalakayan. Hindi yung tanungin ko. 1 plus 1. Araling panlipunan. Ha? 1 plus 1. Araling panlipunan? Taka ka malagstorya. Alam na yun. 1 plus 1. Araling panlipunan nga. Paano naging araling panlipunan ang 1 plus 1? Sabihin naman niya naman, araling panlipunan, paborito kong subject sa hapon. Oh. Ngayon, kung tutol ka ng araling panlipunan ng subject ko sa hapon, patunayan mo na hindi araling panlipunan yun. Ganun ba ng mga regaling fallacy ba? Hindi ka, gaya ng ginawa ni Peter Pan doon. Ayon sa Iglesia Katolika na sila daw ang gumawa ng Biblia. Tanong, anong taon nagkaroon ng ina ang Diyos? Ano naman yan? Yung kanyang premise, iba sa kanyang tanong. Ang kanyang premise, ayon sa inyong Katoliko, kayo ang gumawa ng Biblia. Akala ko pa naman, ang tanong niya, anong taon nyo ito ginawa? Akala ko pa naman yun ang tanong niya. Kaso, ang tanong, biglang liko. Sabi niyo mga Katoliko, kayo ang gumawa ng Biblia. Tanong, kailan nagkaroon ng ina ang Diyos? Ba naman? Yun ang mga patawan ng mga sabadista. Mga patawa sila kasi hindi sila marunong. Tapos pag kinorek mo, nagagalit pa. Straight to the point. Okay, ito naman tayo ngayon kay Mike Canlas. Good afternoon, Brother John Lo, at sa lahat na nakasubaybay sa hapong ito from Pampanga. Okay, ito naman si Dorato Miriam. Good afternoon, bro. Randy Ilagan. Salamat, bro JD. Nancy Valenzuela Ayo. Yes! Maraming salamat po, Brother John Lo. And Federico Tan. Bro JD, baka sasabog na ang mga puso ng taga-SDA. Ha 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 ha. Di sumabog. Straight to the point. So hanggang dito na lamang po ako. Babay na po sa inyo. Paalam. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo.
talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hype o display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.